Yung peace rally ninyo, ang nakinabang lang dyan, si BP Inday Sara. Panood ko, nakikita ko, sabi nila, nakita nyo na niya, akala ba namin walang rally? Kunyari lang pala yung peace eh. Yung nagsalita si Kong Dante, katunayan na niya, nagkaroon ng bahid ng politika. At yung dinaskas niya, binanggit pa nga niya, narinig ko rin naman, binanggit niyo pang halimbawa, yung usapin tungkol kay BP Inday Sara. Kaya sabi nila, kita nyo na, politika, ginagamit nyo lang na dahilan yung usapin, yung issue ng peace. Napakakitid naman nung kanyang pangangatwiran dyan. Ganun ho ba? Bakit po? Yung mga nabanggit na opisina, political offices talaga yun, Jen. Opo. Hindi may iwasan na bumanggit ka ng political offices. Sapagkat doon nang gagaling ang hindi pagkakaunawaan at pagkabahagi ng ating bansa. Opo. Paano namang hindi mo babanggitin yung opisina ng Vice President? Doon nga nang gagaling eh. Kung litisin nila, akala mo siya na lang ang may kasalanan. Ang mga iba wala ng kasalanan. Yun lang ang pinupunto natin doon eh. Opo. Bakit yung pamamaraan ninyo, 400 offices nga yung merong confidential funds, ba't pinipilit nyo na isa lang? Isa lang. Hindi ba maliwanag yun? Kaya lang natin binanggit ang isang political office para madramatize natin na yung ginagawa ay wala sa rule of law. Kung talagang gusto mong usisain lahat ng inaakala mong may pagkukulang kung pinag-uusapan ng confidential funds, tawagin mo lahat. Opo. Pero pagka ang tinawag mo, isa lang, ay sino namumuliti ka? Hindi tayo. Halatang may motibo. Ang papel ko doon para ilahad yung mga yon sapagkat ako lang ang nakakalamin nangyayari sapagkat membro nga ako ng Kamara dyan. Ayun, tama. At sinasabi ko, hindi nangyayari at hindi nasusunod ang mga patakaran na nakalahad mismo sabi mga tuntunin. Opo. Ano yung sinasabi natin? Kailangan mahinto ito. Ang pinagmumulan nito ay pag-aaway-aaway. Pagtatalo-talo. Pag hindi nila naintindihan yun dyan, ipauubaya ko na kay Kay Saito. Ang mga Nasaan ba si Saito? Ba't wala ngayon? Tama kasi Kong kahapon, binaliliwanag din namin sa ating mga kapatid, kami ni Nelson. Sabi, bakit si Kong Dante? Una, si Kong Dante po, kapatid namin sa iglesia. Pangalawa, abogado po siya. Pangatlo, siya ang nakasaksi sapagkat miyembro sa mismo ng Kongreso. Nandun kayo Kailangan mismo. merong magpaliwanag, nakasama siya sa mismo sa aktual na pangyayari. Yun, Marami opo. tayong kapatid na abogado. Opo. Inaamin natin yan. Ngunit, wala sila doon sa kalagayan, kagaya ko, na nakikita ko sapagkat kasama ako sa pag-unfold ng mga pangyayari. Opo. Yun ang dapat nilang makita. Kaya ako hinahanap si Saito. Si Saito, isang napakabuting kawani natin na pagka ako'y nakikita niya, yung kape ko'y palagi niyang Opo. inaayos. Alam na agad ang gagawin. Bakit siya alam niyang ipaliwanag ito? Bakit yung iba hirap na unawain at bigyan ng kaukulang differentiation? Alam mo kung bakit nahirapan sila? Bakit po ka? Silang namumuliti ka. Ganun po. Maliwanag yun. Gusto nilang kumounter kahit kamukha nitong diniscuss nyo kahapon. Opo. Napakaliwanag ng pagkakapaliwanag ninyo. Ako'y tuwan-tuwa sa inyong dalawa. Malinaw na malinaw. Bihira lang kayo matuwa sa amin to. Bibihira lang ako matuwa sa inyo. Makalayan mo nga. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa ulitin natin. Inulit nyo pa yung sinabi ko. Tingnan nyo, ang linaw naman Ang Iglesia ay hindi tutol, hindi laban sa impeachment. Tama po. Ngunit kapag yung paraan ng pagsusulong nito ay kakakitaan na ng paglabag sa napakaraming tuntunin at itong ang rule of law, hindi na nyo sinasalang-alang, doon magkakaroon ng problema. Opo. Sumagot yung isa sa inyo. Kasi naka-hearing aid si baka hindi niya narinig. Ulitin nga natin. Inulit pa ninyo. Pinalakasan ko pa nga po yung volume. Yun na nga. Pagkatapos sabi niya, wala namang grievances. Opo. Yun, kako kasasangkutan na yan ng intellectual dishonesty dyan. Sapagkat malinaw at nakarecord kung ano-ano ang mga hinaharap na problema ng ating bansa na pinipilit nating sabihin sa kanila, iparamdam. Hindi lamang yung marinig Tama po. Kung hindi iparamdam. Iba kasi yung narinig mo, sa naramdaman Opo. Tama ko nga, ito kinuha ko uli para sa kakabatiran po ng ating mga taga-subaybay kung paano niya pagkakabanggit. Noong isang araw ito, bago yung kanya, sabi niya kasi meron siyang huli ngayon, sabi niya, this will be my last comment. Bago itong last comment niya, noong isang araw, kahapon, bilanggitin natin ito, Nelson, sabi niya sa unang bahagi, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me. Doon sa third paragraph ko, nalagpasan ko na po yan, sabi niya, there is no question that the INC peace rally was a peaceful assembly, but were there grievances to be addressed? To be redressed. To be redressed? Ito ho kong rhetorical question Para sa kanya, Wala. Walang grievances, walang mga hinaing ng taong bayan. So hindi niya narinig yung dalawang nagsalita bago ako. Opo. Ako hindi rin niya ako narinig. Na sinabi ko, ito po yung ating pangunahing problema Economic, napakataas po ng presyo ng bilihin. Yung pong napipintong kahirapan na talagang dapat nating bakahin, na pinalulubha pa ng katiwalian at korupsyon.
nandyan po yung kriminalidad, pati issue po ng seguridad, nandyan po. Oho. Hindi ba redress ito, Jen? Pero sabi niya, Grievances. Ito siguro masasagot ni Kong yung direkta ito. Yung Oo. sumunod. Ano? Yung pinantuloy sabi niya, Oo. pardon me for my impression. To me, there was none. Yun ang kanyang punto kong eh. At isinod ko. Igagalang ko kung hindi niya narinig hindi niya. niya nakita eh. Hindi niya nakita. Pero ito kung ang siguro mas madali yung masagot ito at ito'y mas alam ninyo eh. To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure Yun. to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. Parang sinasagkaan daw natin Oo. na may isa katuparan nila yung kanilang mga gampanin kong eh. kasi- May evidence ako nga. This was evident from the speeches delivered in that rally. Oh. Pero yung mga speeches na na-deliver doon sa rally, Nelson, Aha. Jen, napakalinaw. Opo. Nang pinagbatayan ay yung mungkahay mismo ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment. Doon, yun ang pinanggalingan nun. Oo nga. Sa makatweet siya bilang legal counsel ng opisina ng Pangulo, ibig mo sabihin laban siya doon sa suggestion ng Pangulo na itigil na yung mga bagay na yan, sapagkat isa mang buhay ng Pilipino hindi bubuti dyan. Ganun ang lilitaw ko. Yun ang lilitaw. Yun ang lilitaw doon. Oho. Kasi parang hindi niya tiningnan ng lahat ng pinanggalingan. Yung premise, yung principal premise nito ay yung unang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbibigay ng opinion na ang bagay na ito'y walang kabagay-bagay. Hindi ba? Isang bagay na napakalit na pinipilit yung palakihin. Di ba? Storm in a teapot. Yan, opo. Ngayon, kung para kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo, paano ka naging legal counsel? Oh. Doon lang, inconsistent na yun. Kaya lang kung may kasunod siya at dito niya nilinaw na hindi nyo pwedeng gawin yan, ang presidente lang ang pwede. Oho. Di ba, Ano Jen? nga yun? Ito, basahin mo, po. Jen. Oh. On the other hand, the President, as the duly elected chief executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. Yun po. May problema yung salita na yun, Jen. Ganun ba sa isang abogadong tingin ninyo? Alam natin na yung tatlong sangay Sangay ng ating pamahalaan ay co-equal branches. Kung tawagin nga, co-equal and coordinate branches of government. Pantay-pantay sila, wala pang uumusan. Talagang dapat magkaroon ng coordination. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pagko-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga ang implikasyon nun, Kong. Oho. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Opo. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero pag sinabi niya, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo dyan. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitaw nag-coordinate, patatawag niya yung mga mahistrado ng Korte Suprema, halika rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? Okay, tatawagin niya ang aming speaker. Oho. Itigil mo yan. Hindi niya nga pwedeng sabihin nyo, kaya sa pamamagitan ng kanyang opinion, Ayun, para opo. sa akin ganito Sabi niya, para sa akin walang kakwenta-kwentang bagay yan. It is one way of communicating the predilection of the President doon sa kanyang gustong mangyari. Hindi niya pwedeng Manduhan, ano? i-direct. Oo. Sabi niya, it is only the President. Dito inaamin niya na ang Presidente pwede niyang impluensyahan yung dalawang bahagi ng ating pamahalaan. Mali din yun. Oo nga. Mali din yun. Paano mo i-coordinate? Ikaw ang tatawag? Only the President. Opo. Sabi niya si Pangulong Marcos, tatawagin niya yung Chief Justice, halika rito, magpulong tayo. Nako. Tatawagin niya, meron siyang ipagagawa. O kaya si Speaker, halika rito. Oho. Itigil mo yung impeachment. Ganun sasabihin niya na diretsong ganun? Because only the President can do that. Sabi niya. Sabi ni Enrile. Kasi Sabi niya, ganun ang magiging di ba? implikasyon nun po. Parang minamanduhan niya yung dalawang sangay. Kaya nga yung pagkakalatag ng ating institusyon, kaya nga halimbawa meron tayong LEDAC Yung LEDAC, ito yung coordination Opo, legislative, between executive. Opo. the legislature at yung executive. Opo. Meron ding parang LEDAC din sa pagitan ng executive at saka ng judiciary. Ang Pangulo, hindi siya actively na nagpaparticipate para pangatawanan niya yung pag-coordinate na siya mismo. Hindi He is the only one. Hindi po. Marami pong gagawa niyang ng coordination para itong dalawang ito, bagamat co-equal branches of government, pero kinakailangan coordinated ang kanilang aksyon sapagkat iisang bansa ang kanilang pinaglilingkuran. E de sa kagustuhan ni Enrile na patatagin, palakasin yung kanyang argumento, This will nahulog, be my last comment. nahulog siya sa pagkakamali. Kong. O yan. Ito po yung huli na yan, Kong. Sige, Ito basahin na mo. po yung huli. Meron siya sinasabi, this will be my last comment Opo. Yan na, oo. on the Tungkol na po subject sa isyong ito. we're discussing. Opo.
Wala tayong magagawa. Kung yun lang comment niya, hanggang doon na lang siya. Ayun lang nga po kasi parang kung na marami daw nagkomento, marami Hindi, daw po ito yung nagagalit sa kanya. susunod. Opo. You have your own truth, sabi Yun, niya. yun. I have my own. Yeah. Neither you nor I have a monopoly of the truth. Okay. O pag-usapan natin yun. Alam mo, politika lang yung pagkakagamit ng mga ganong klaseng mga pangungusap dyan. Eh. Ganun Pag po ba? sinabi mong you have your own version of truth, I have mine, and others may have also. Oho. Sa katotohanan, isa lang ang katotohanan. Ay, totoo naman. Totoo ho yun. Kahit ano pa sabihin mong version mo, version mo yan. Pero meron talagang totoo. Hindi mo talaga? pwedeng palitan yun. Yun. Oo, ngayon, kung yun sinasabi mo, isa na rin nagsalita. Yan ang alam mong totoo eh. Opo. Ba't kita didibati yan? Medyo kinulang ka ng pag-assess ng katwiran. Oho. Siguro nga, hindi niya gamit yung kanyang hearing aid. Hindi mo naman sisisihin. Opo. Pero, isa lang ang katwiran. Isa lang ang totoo. Yun. Sabi nga nila, Walang version. truth is where it is at. Doon sa isang continuum din, halimbawa isang kilometro yung continuum na doon mo hanapin yung katwiran o katotohanan. Nasa dulo Hindi pwedeng paganong-ganon. Kayo, gaganong-ganon ninyo. I-adjust nyo. Opo. Hindi pwede. Pero sa katotohanan, isa lang. Isa lang ang totoo. Ayun. Kahit sa Di ba? kaso sa korte. Kaya huwag na nating pagtalunan yung ganon. Oho. Di ba? Tama, Eh, may tama. sinabi pa siya, dyan Oho. So be it. Let the voters decide. Bakit kailangan may boto? Who is right and who is wrong? Siguro, nagre-refer siya dun sa susunod na election. Oho. Kung sino ang mabuting argumento, baka yun ang katigan ng tao, hindi ba? Opo. Kaya pa sinunod niya, I represent no partisan group in this country. Sabi niya, I do not know whether you do as far as the personal attacks and issues you raised against me, the faults, the blames, the defects, and wrongdoings you attributed to me, as well as the ad hominem you threw against me. Mali din yun eh. Sabi niya, I do not represent any political group. Dapat hindi ka legal counsel ng Pangulo. Oho. Partido yung administrasyon eh. Ito yung ruling administration. Opo. Legal counsel ka dyan. Hindi mo masasabi na hindi mo nire-represent. Kaya ka nga kinuha dahil Legal nga. kasama ka riyan eh. Di ba? Tama. Dapat, wala ka dyan. Oho. Magsasalita ka bilang ikaw, ibahagi mo yung experience mo, ibahagi mo yung nalalaman mo, Oho. tulungan mo ang bansa, makakahanap ng mga bagay-bagay na ating magagamit para tayo magkaisa, para makuha natin ang kapayapaan. Pero hindi ka legal counsel ng Pangulo. Tama. Isa kang retired Oho. private citizen. Yun ang walang partisan. Kasi kung legal counsel ka, Pero yung sinasabi niya na wala akong partisan na party na nire-represent, paano mo tatanggapin yun? Nandun po kayo sa Malacanang eh. You are even working in the seat of power. Nandun ka. alam nga naman kontrahin yung mga sinasabi ng Pangulo. Oo. Hindi naman po Hindi pwede. ka pwede kumontra. Kliyente Nandun ka niya, para kumbaga, advice. oo. Ang totoo niya, nakalimutan niya na nanggaling sa Pangulo yung pinaka-premise kung bakit tayo nag-rally. Oho. Kinatigan natin, nakita natin na mukhang tama sapagkat sabi niya, walang mabuting ibibigay. Oho. Sinukat natin, totoo nga naman eh. Oho. Sa harap ng napakaraming mga problema na hindi nasusolusyonan. Papalaki ng papalaki. Oho. O bakit hindi niya ma-process yun? Alam mo, konting processing lang yan din. Eh. Well, anyway, ako naman ay sa puntong ito, Kong, at sana ay, bagay sabi na ni Senador Enrile, last na raw niyang comment yun tungkol sa isyong ito. Kong. Dapat lang. Kasi alam mo, kaya nga pinipilit ko, isa lang ang katwiran. Isa lang ang katotohanan. Ang katotohanan, ang bansa mo ay napakaraming problema. Kung makikipagdebate siya doon, bakit di siya manalo doon? Ganon. Yung walang grievances. Yun ang katotohanan ngayon. Eh. Opo. Ito yung totoo ngayon. Naharap ang bansa natin sa napakaraming problema at tayo ngayon ay nag-aaway-away pa. Isipin mo, dalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Opo. Nag-aaway. Ano yung katotohanan doon? Walang pagkakaisa. Opo. That is the truth. Wala nang iba. Ibig mo sabihin, nag-aaway ang Pangulo at yung pangalawang Pangulo. Ano ang iba pang parte ng katwiran doon? Kung hindi yung pag-aaway. Oo nga. Pwede mo bang interpret yun? Hindi, kanya Naglalambingan lang. naglalambing. Hindi mo pwedeng kulayin ng iba yun eh. Yun ang nga, yun ang Pag totoo. sinabi mong puti-puti, ganun yung truth eh. Tama po. Hindi pwedeng magkaroon ng ibang Walang version. ibang interpretasyon. Kasi yung masipag, pero mas masipag eh. Opo. Walang sinasabing ito totoo, pero ito ang mas totoo. Walang ganun. Opo. Merong absolute Opo. ng mga pang-uri. Pang-uri, adjective eh, di ba? yes, opo. Ikaw ay magaling ka sa balarila eh, di ba? Oho. Ano ba yung balarila dyan? Baralila. Hindi, Grammar. Grammar. Opo. O yung panitikan, Literature. Yan. komposisyon. Composition. Sige, wala na. Ito, nung isa, may ano pa, may yung pinakahuli, para matapos sa lahat, ha?
Sabi niya, and willing to face anyone before the people in any forum to discuss and debate about them. Nasa si Saito. Si Saito na lang ang ano natin. Iharap. Oo, kasi isipin mo, Opo. si Saito yung sarap ng kape. Ano niya eh. Ay, magaling niya. kabisado na po niya. Kabisado niya. Akalain mo, hindi ko naman inaasahan na pati yung medyo mabigat na usapin na ito, kaya niya palang ano, kaya niyang i-process. Tatahitahimik lang yan, Kong. Well, yun po naman. So, pagbigyan na natin si Ron kung yun ang kanyang inaakala. Hindi po, kami pong Iglesia ni Cristo, ayaw po namin yung mga pag-aaway-away. Kaya po pinipilit natin ipaliwanag sa inyo. Iisa talaga yung totoo. Wala na pong ibang totoo. Kaya po, ang tawag doon, pagtiyagaan po nating i-process, hanapin. Nandiyan lang po yan, hindi po kayo mahirapan kapag kayo ay pinagtiyagaan po niyong hanapin. Dapat yun yung grievances na yun, i-redress talaga yun. Dapat talaga matugunan yun, Kong. Di ba? Hindi mo pwedeng, hindi ako gobyerno, baliwalain natin yan. Yung mga hinaing ng taong Sa bayan. taas ng bilihin ngayon, Hindi pwedeng baliwalain yan. Hindi totoo yan. O, paano, asan ngayon ang totoo? Sasabihin natin, hindi po, napakababa po ng presyo ngayon. Tumaas na yung gasolina uli. O, sasabihin ba natin, o yung corruption. Nako. Ito, nagbabantanan mo ng ibang grupo na dahil nga sa corruption at katiwalian, magrarally susubukan. Opo. Sapagkat sila napansin nila yung napakaraming kabuktutan na nangyari sa 2025 budget. Opo, nako. Ang daming nagsalita dyan. Paano sa salamin sa salamin ni Senador Enrique? Hindi totoo 'yun. Ano yung totoo? Ay, nako. Well, bago lang tayo lumipat, Kong, meron pa isang punto na dapat siguro masagot natin. Yung peace rally ninyo, ang nakinabang lang dyan, si BP Inday Sara. Kasi pinahintunan nyo yung impeachment eh. Sa impeachment pa naman anya, may pagtatanggol ni BP ang kanyang sarili. Masasagot niya kung anong mga pinaparatan sa kanya. Nag-rally kayo, lumabas kayo. O di ang una nakinabang anya dyan, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, personal, si BP Inday Sara. Unang-una, meron bang isa sa mga tagapagsalita na sinabing, ihinto na po ninyo ang impeachment? Wala po. Malinaw na ganun, Kong. Walang Walang kanya ganun. yung narinig ko eh. Hindi tayo tutol sa impeachment. Yun ang Ang sinasabi, hindi po kami tutol. Kung nasa lugar po ang kanyang pagkakaprocess, yung pagkakalatag niya, yun po, wala po tayo. Ang totoo niyan, hininto ba, nagkaroon na ba ng deklarasyon sa House of Representatives na opisyal na po namin itinitigil? Ayaw na po namin tumanggap ng kahit anong impeachment complaint. Meron ba nagsabi? Wala po. Actually, hinihintay pa nga nila yung pang-apat pa raw ata. Baka mayroon pa kasunod na mga Yun impeachment. ang sagot doon na wala tayong kapangyarihan na patigilin ng House of Representatives. Opo. Sinasabi lang natin ang makakabuti sa ating bansa sa harap ng naaambang mga pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak na naman natin bilang Pilipino. Hindi lang mamamayan, kundi mga leaders natin. Yun ang binabanggit natin eh. At maging ang Kung halimbawa, tanggapin nila yon at makilala nila sa bandang huli, parang totoo nga yata eh. Mali tayo. O di salamat, nakinig kayo. At ang totoo nga ngayon, Kong, di ba? Maging ang Kongreso, hindi naman sinasabi. Bilang nasa Kamara, hindi nila pwedeng tanggihan din, di ba? Hindi Na ba kapag kami naghahain ng impeachment. Hindi ba yung parang apo yata ng dating Pangulong Corazon Aquino? Inuusig na yung House of Representatives, hindi kaya kayo kumikibo. Yun na nga. No, meron bang nagbabawal? Wala naman eh. Yun na nga po. Pero kilalanin nyo yung prinsipyo na dapat pag ginawa nyo yan, sabi ng Pangulo, mahahati lang ang atensyon ninyo. Yung karapat-dapat na gawin nyo sana, na unahin ninyo yung kapakanan ng bansa, wala po. Madadivert ang atensyon po ninyo. Totoo ba na sinabi ng Pangulo yun? Totoo. Yun ang katotohanan. Opo. Itatanong mo kay Senador, hindi po ba niya sinabi yun? Hindi. Kanya. Yung version mo ng totoo ang mali. Di ba? Yan, lino na sinabi ng Pangulo. Hindi naman sinabi niya eh. It is a storm in a teapot. Senador Enrile, sinabi po ba ng Pangulo yun o hindi? Hindi niya sinabi yun. Kung sagot niya, hindi ko narinig yun. Baka sakaling katawarin mo siya sapagkat sabi ko nga, baka wala sa yung hearing aid nung panahon. Pagbigyan mo naman. Kasi edad naman yung tao, tayo naman pagka ganun. Lahat ng tolerance, ibibigay naman natin. Iba ko kasi yung hindi niya narinig, tsaka yung hindi sinabi. Di ba? Tama. Ay, nako. So, yun po.